Kasaysayan ng bawat kalye, lungsod, bayan at probinsya. Saan ito nanggaling? Kanino ito'y pinangalan? Ano ang mga naganap dito? Tunghayan ang mga literal na kwentong bayan dito lang sa GPS Podcast. What is up mga kapodcast? Ito ang podcast show na literal na kwentong bayan, ang GPS Podcast. Mga kapodcast, Christmas is in the air dahil pumasok na ang buwan ng Disyembre. Ito na ang huling pahina para sa taong 2023. And syempre, sama-sama natin sasalubungin ang panibagong taon which is ang taong 2024. Yan, syempre, dahil December na, ay ngayong mga gantong oras sa labas as of the time of recording ay gabi na. So, malamig na naman ang simoy ng hangin. Huwag lang makamoy ng hindi maganda. Ba't sama ng tingin mo, Enzo? Yung amoy jackpot. Okay. So, syempre, katulad ng mga nakarang episode natin dito sa GPS Podcast, kapag sumasapit yung buwan ng Disyembre, pangpaskong topic na naman ang pag-uusapan natin dito. Kagaya nito, isa sa mga masasabi nating tatak Pinoy na pasyalan tuwing Kapaskuhan ay ang tinatawag na Christmas on Display. Sa loob ng maraming dekada, kung saan-saan na nakarating ang atraksyong ito na nasilayan na ng iba't ibang henerasyon. Kaya naman sa episode natin ngayon mga kapodcast, pag-uusapan natin ang maliwanag at makulay na kasaysayan ng isa sa mga pinakapaboritong pasyalan ng mga Pinoy tuwing Christmas season. Podcast, hindi kumpleto ang Kapaskuhan nating mga Pilipino kung hindi natin mapupuntahan ang pinakapatok na Christmas pasyalan dito sa Pilipinas, ang Christmas on Display o COD. Hindi yung cash on delivery ha. Papalaan nyo, kaka-add to cart Joke lang ako rin, aminado ako pa na add to cart din ako. Okay, so COD, Christmas on Display. Isa itong life-size display na kung saan ipinapakita dito ang imahe ng ating lipunan tuwing Kapaskuhan. Depende sa tema yan mga kapodcast. Ang konseptong ito ay sinimulan ng negosyanteng si Alex Rosario Sr. noong 1957 kung saan una niya itong itinayo sa harap ng dating COD Department Store sa Rizal Avenue sa Maynila. Paraan niya ito upang makahikayat pa ng marami pang customers sa nasabing department store. Una siyang naglagay ng isang life-size image ng isang belly dancer na gawa sa paper mache at pinatatakbo ng makina ng electric fan. Doon nagsimula yon. At dahil pumatok ito sa tao, sinimulan na din nilang gumawa ng mga Christmas-related displays sa mga sumunod na taon. Taong 1966 nang inilipat ang COD Department Store sa Nooy Araneta Center sa Cubao, Quezon City. Kasama ring inilipat doon ang COD na mas lalo pang pumatok sa tao. Kumuha noon ang nakatatandang rosaryo ng mga karpintero, mason, tagagawa ng mga manikin, mananahi at mga artist upang mas maging buhay palalo ang COD. Sa paglipas ng maraming taon, naging tradisyon na ng mga Pilipino ang pagpunta at panonood sa COD. Taong 2002 naman nang ilipat ang COD sa Green Hills Shopping Center sa San Juan
matapos magsara ng tuluyan ang COD department store. Na sa kasalukuyan, yung area ngayon ng dating COD department store sa may Cubao ay ito na yung pwesto na ngayon ng isang supermarket. Okay? Na kung saan you can save more. Okay. Hindi ako nagpo-promote. Okay, saan na ba tayo? Hindi man kasing bongga ng katulad sa mga naunang COD, pero dinarayo pa rin ito ng mga tao bilang bahagi ng tradisyong Pilipino tuwing Kapaskuhan. Matapos ang 16 na taon na nakadisplay sa Green Hills, muling nagbalik sa ngayoy Araneta City sa Cubao ang COD noong 2018. Grande ang muling pagbubukas nito sa Cubao na dinaluhan ng mga kilalang personalidad at may tema rin ito na Christmas is Home. Pero pansamantalang itinigil ang COD noong 2020 at 2021 sanhi ng COVID-19 pandemic. Muling nagbalik sa publiko ang COD sa Araneta City noong nakaraang taon. Ngayong taon naman, masisilayan naman ang COD sa lungsod ng Kabuyaw sa Laguna na may temang hango sa Willy Wonka and the Chocolate Factory. Think of it mga kapodcast simbang gabi, caroling, Christmas party, Noche Buena. Ilan ito sa mga simbolo ng Kapaskuhan dito sa Pilipinas. Ngunit sa modernong panahon, nadagdag na sa mga simbolo ng Paskong Pinoy si Jose Marichan at syempre ang Christmas on display. Gets yun naman bakit dawit dito si Jose Marichan. Mga kapodcast, sa loob ng 66 na taon, naging bahagi na ng tradisyong Pinoy tuwing Kapaskuhan ang panonood sa Christmas on display. Maraming mga kwento at alaala ang nabuo dito na magpasa hanggang ngayon ay patuloy na nasisilayan ng mga nasa henerasyong ito at magpapatuloy pa ito hanggang sa mga susunod pang henerasyon. More episodes coming your way, so please follow us on our social media accounts, Facebook, Instagram, and TikTok, Podcast ni Mans, at mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel na Podcast ni Mans, and don't forget to click the notification bell button. At mapapakinggan nyo po ng libre ang GPS Podcast sa Spotify, Pocket Cast, Google Podcast, Red Circle, sa Apple Podcast, at sa Podvine. Ito po si Mans, at ito ang podcast show na literal na kwentong bayan, ang GPS Podcast. God bless everyone. God bless the Philippines. Purihin po ang Panginoon. At yan ang isa na namang makabuluhang kwentuhan dito lang sa GPS Podcast. Walang chismisan, kwentuhan lang.